Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito siya nagtitrending ngayon na eto na nga, Chocolate Hills, na hindi natin maintindihan bakit ito nangyari. Chocolate Hills Resort reaction. Okay, gumawa ng resort dito sa Chocolate Hill na nagtitrending nga sa social media ngayon at binabatikos ng sambayan ng Pilipino kung bakit daw nangyari ito. Okay, ito mga kaibigan ha. Medyo Reaction video tayo. nakakagalit, nakakagalaite yung ating re-reactan ngayong araw. Viral to ngayon, yung sa Bohol. May nagtayo na parang resort sa gitna. Kung makikita nyo, ayan yung mga picture. Makikita natin na sa gitna, weird lang kasi sa gitna mismo ng mga hills. Yan. Doon nakalagay yung resort. So yung mga tao, kung makikita mo talaga galit na galit sila. Miski ako hindi ko alam kung na-experience yun rin. Pero parang pag alam mo yung parang pag sinisira yung mundo, parang naiiyak ka, nagagalit ka. May ganong mga pakiramdam ako minsan. Naiinis talaga ako. Bakit? Okay mga kaibigan, eto na yan na ha. Ito ang result ngayon na binabatikos nga bakit daw nangyari ito at bakit naaprubahan ng DNR. Pinatulpo na ito. Kaya naman nagtitrending ngayon sa social media. Especially given na ito talaga kilalang kilala to. Yung mga cards, di ba? Binibili pa natin yan. Chocolate Hills, Bohol, Philippines. Okay? Yun sa mga card na nakikita nyo. Ito na yun. Assignment, nung elementary tayo. So alam na natin yung itsura. Tapos ngayon, may iba na. Hindi ko alam kung gaano katagal nilang ginawa na Unod lang dito. Kung gaano katagal na nakatayo yan dyan. Anyways, bago tayo magpatuloy at manggigil ng manggigil, no, papakita natin yung mga videos. Like, subscribe at notification bell muna kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin yung question of the day natin. Resort sa gitna ng Chocolate Hills. At merong 112k na reactions. Oh. Mostly, mga sad react at saka angry react. So makikita mo talaga yung gigil ng mga tao dito sa pangyayari na to. Eto ngayon, yung isa sa mga napakaraming dahilan kung bakit Gina G ang mga tao. Sabi dito the Chocolate Hills, according to UNESCO, has been declared the country's third national geological monument on June 18, 1988. Ganun siya ka-importante. In recognition of its scientific value and geomorphic uniqueness. The hills are located throughout the towns of Carmen, Batuan, and Sagbayan and consists of about 1,776 mounds of the same general shape which attracts local and international tourists because of its magnificence. But a commercial structure, sabi niya, was built in here. Yung tanong ngayon ng mga tao, sinong pumayag? Bakit pumayag? Ba't inilagay? Siyempre, DNR. Ang una dyan mga kaibigan, bakit ba pumayag? Okay, na itayo itong result nito dito sa Chocolate Hills. Ay, una ang kaalaman ay ganito, okay? Bakit pumayag? Siyempre, pera ang dahilan, okay? Pangalawa, possible na malakas. Pangatlo, baka politiko ang may-ari. Okay? Kaya pinayagan. Ganon, ganyan. Okay, continue lang natin. Pero reaction video lang ito mga kaibigan dito sa Chocolate Hills na Alam mo nagtitrending ngayon. na talagang maraming magagalit. Oh, maganda nga Kaya lang binaboy nila mga kaibigan binaboy ang pasyalan ng mga tao. Inaasahan mo ginawa nilang ay grabe ito. Sobra na ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bakit? Ang weird lang kasi ngayon lang din natin nalaman considering na feeling ko naman kung nakatayo na yan siya dyan, yung mga nakaraan pa yan siya. Anyways, ayun, tingnan natin yung komentaryo ng mga tao. Sabi nakakalungkot naman to, unti-unti nasisira yung ganda ng Chocolate Hills. Ayaw nga naman. Sayang ako, hindi pa ako nakakapunta dyan, tapos ganun na pala. Kailanman di kagandahan ang paglagay ng resort, gusali, negosyo, bahay, at ano pa man sa isang tourist spot. Maraming mga tourist spots. Pero mga kaibigan, okay, kahit magme-message ka, magngangal-ngal ka dito kung wala namang aksyon, okay, ang gobyerno ng Pilipinas dito, katulad nga nito, na itayo na ito okay, paano yan? Ang solusyon yan mga kaibigan, tatambakan uli, okay, tatambakan ng panibagong kasi hinukay na yan kung talagang ayaw nila o ganyan. O kasi nga pangit nga naman, historical ng Pilipinas na bawal tayuan. Ano na ang solusyon, okay? Ang unang solusyon dyan ay kasuhan yung may-ari, okay? Pangalawa, yung nag-approve. Kasuhan, wag yung tanggalan, okay? Pangatlo, dapat ito ay i-renovate ulit. Ibalik sa dati. Siguro, pwede ring tanim-taniman ng mga puno, pero tatambakan na yan. Okay, ibabalik sa green kung ano man ang nararapat. Pero dahil nga kahit
sa social media mga kaibigan, ay binabatikas nga ito, ayan na, okay? Reaction video lang tayo. Sa buong mundo na nahihirapan na yung mga locals kasi lahat ng mga businesses nagte-take over, ganun. So, yung Kaya mga, nga, mga businessman lang ang kuwan. Pero pag mahirap ka, hindi ka naman makagawa niyan, okay? Dapat mayaman ka. Continue locals, lang. hindi na sila yung may-ari ng lugar na. Maraming mga ganyang usapan ngayon. Ito yung nag-uumpisa, di ba? Napakaraming ganitong mga instances in the past, no? Especially dito sa atin sa Pilipinas, kung saan nanggigigil na talaga yung mga Stop killing the environment. tao. Dahil meron talagang mga gahaman at mga business owners na yung mga mayayaman talaga. Isa sa mga issues, I think last year to, itong pakitama ako Cebu Terraces ba to, na-reactan natin to, napakaganda naman. Ganon. Pero isipin mo kung gaano nito sisirain yung nature. Si Terraces. Ginawang high-tech Ginawang high-tech. Ano yung plano pa lang naman ito. Okay, vlog ito ng isang vlogger. Yung pagtayo pa lang yun ilang puno yun tatanggalin. Paano pa pag nakatira na yung mga tao, nandun yung mga basura, isang Ginawa nilang parang China mga kaibigan, ha? Yung China, yung mga bundok-bundok ng China, inuka-uka na rin nila, okay? Mga negosyante. Ayan ice terraces, ganyan-ganyan. Bagay, plano pa lang naman yan. Pero balik lang tayo di sa ano. Expansion pang mga nalalaman balik tayo dito. Kung tatanggalin natin yung angulo ng nature, bakit napakapangit Sana maganda man lang. Ang pangit, sino nag-approve? Parang Ako, ay Diyos mo, ang pangit nga. Ang pangit sa mata mga kaibigan, ha? Siyempre, pupunta ka dyan, maliligo ka. Siyempre, isip-isip mo, bakit may ganito dito? Maganda sana kung ang tinayo nila dyan yung kwan. Natural. Okay? Natural na may ilog, may ganyan-ganyan. Kaya lang mga... Pero bawal talaga yan. Okay? Bawal talaga. Pangit sa mata ng tao. Kahit ako, pupunta dyan, napapangitan din. Okay? Kasi nga, hindi ka tanggap-tanggap. Pinag-aralan mo yan Okay? Nasa ano yan Nasa history ng Pilipinas. Bagay, wala tayong magagawa. Kasi nga, ordinaryong mamamayan lang tayo. Ang magagawa lang natin dito, magngangal-ngal. Okay? O, ngal-ngal ka na ngal-ngal. Pero pagdating naman dito sa gobyerno, okay? Approve naman ang approve. Ay nga, ang mga Pinoy. Continue lang, ha? ang lang, yung mga low quality resorts lang ba? Nakakalungkot. Sa inyo ang napakagandang resort sa Bohol. At ito ang pinangalan ng The Captain Peak Garden and Resort. Bukod sa napakagandang Ayan, alam na natin Napakaganda daw. Grabe ng vlogger na yung pangalan ng hindi natin pupuntahan. napakagandang resort na ito ay maamis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito Hindi siya maganda. I'm so tama, sorry, hindi hindi siya maganda. maganda. Ang sakit niya sa mata. May ganito rin instance doon, di ba, sa likod ni Ang sakit sa mata. ng statwa ni Dr. Jose Rizal Saloneta. Ayaw nga, Ito ang talagang pangit tingnan, ha? Mga kaibigan, itong kayo, Dr. Jose Rizal, may building dito. Ginawa nilang baboy na naman. Binaboy nila ang park. Pero alam ko, wala na yata yan. Nakalimutan ko yung pangalan at hindi ko na rin alam kung anong nangyari. Torre de dito. Manila. Dito ba yung mga condominium? Or nandiyan pa rin yan. Kasi nga, nandito tayo sa abroad, mga kaibigan. Nakikichismis lang tayo, Yan, Building. OMG. Lagay natin yung picture, pero marami rin mga tao na inis at nabuwisit at Siyempre. tapas din siya dahil sinira yung tanawin ba doon sa likod tama. ni Dr. Jose Rizal. na ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Nasa gitna mismo. Grabe naman yan. Sobra ang nag-approve nito, mga kaibigan. Di na rin nag-approve nito. At saka yung city. City ng Bohol, siyempre. May yan. Okay? Hindi siya Bakit nasa gitna? Hill. Hindi nakakatuwa ang ganitong padali. Negosyante ito. Baka mamaya, Chikwa pa may-ari nito. Chikwa, Chinese. Nako, ay may lagay pag ganito. Mayroon lamang silang Pero nakikita ko na meron din sa iba pa, hindi lang siya. Siya lang yung resort ata. entrance dito na 110 pesos at maaari ka nang mag-swimming 110, may bayad. Mantalang pag pumunta ka dyan, 20 lang, 50. Nung wala pa yan, okay? Pangit, pinagkapirahan na. sa kanilang napakagandang pool. At 75 pesos naman para sa mga kids or bata. At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300. Di ba yung hills mismo, doon pa nilagay yung slide? Oo Nakakalungkot talaga siya, Hindi lang Nakakabuisit ang ganito, mga kaibigan, okay? Nakakabuisit. yung lungkot mo, nandun talaga. 300 pesos. At kung gusto mo namang mag-overnight, may rooms din sila dito na available. Nako.
Overnight At pa. nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos ang may aircon 2,000, oh grabe, pinagkakitaan talaga. May bayad na mga kaibigan pag pumunta kayo. Ngayon, sarado ka. at 1,500 naman sa walang aircon. At nagpaparent din sila Ibig sabihin, may mga bahay-bahay pa dito. Okay, bago ka pumasok siguro dito, may mga bahay-bahay at may mga bayad-bayad pa sa mga ano. Pinagkapirahan talaga. Pero pangit ito, pag-destroy nga ito ng ano, ating ganda ng kapaligiran. Historical value kasi ito mga kaibigan. dito ng tent na nagkakahalaga lamang ng 650 Alam pesos. niyo mga kaibigan ha, yung mga sa beach lalo na, sa mga tabing dagat, lalo yung mga hindi kilalang beach, makita mo may mga harang na dike eh. Oh. May mga harang na dike na ginawa ng mga Chinese, ginawa ng mga mayayaman tao, nakaharang, nakaganon mismo sa tuloy sa dagat eh, hindi ka makadaan eh. Oh, binaboy nila yung mga negosyante kasi nga ang gusto lang nila kumita, pero dapat yung mga beach ng mga kuwan, dapat mga walang harang, mga walang dike eh. Minsan bawal ka dumaan eh. Sinarili na nila eh, pero kasi nga ang pagkakalam ko sa mga dagat katulad nito, okay? Pag tumayo ka diyan, bawal yan. Okay? Bawal din sa mga dagat. Bawal yan. Okay? Oh. Mahirap na magsalita eh. Meron lang tayo dito eh. Oh. At sa may gustong pumunta dito, maaari nyo itong mapuntahan sa Barangay Libertad Norte, Sagbayan, Bohol. Ng bayan ng Bohol. Ibig sabihin, approve ng bayan ng Bohol ito. Okay? Approve. Kaya dapat ang mayor ng Bohol nito ay magpaliwanag bakit inapprove ng city or bakit inapprove ng DNR. Okay? Sila nga ang may ano dyan eh. Access eh. Kasi nga kung hindi naman ito na ipalabas sa TV, hindi ipalabas sa YouTube, ay hindi mo rin ito mapapansin. Okay? Na talagang ang ating bansang Pilipinas, mga kaibigan, na napakaganda, na bawal nga tayo ng mga ganito, ay tinatayuan ng mga negosyante. Alright? Alright mga kaibigan, ano masasabi nyo dito sa nagte-trending ngayon? Kayo nang bahala. Nuulit ko, Filipino reaction lang ito. Reaction video dito sa nagaganap na trending news. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.